Please be informed that today, April 8, 2026, the case to be issued by the court against you regarding small claims and STAPA will be ready. A formal subpoena will also be sent to you for you to attend the hearing at the Manila City Court in connection with the appeal to the case filed against you by our client. Peso House, Pera Mo, Mocha Mocha, Peso Bupay, Mabilis Cash, Peso Loan, Cash Baka, Load Cash, Blue Peso, Quickla, Casyola or Cashify, Peso Ready, Pera for You, Mega Peso, FT Lending, Tech Cash, Mr. Cash, Benny, and Credit Line. This is not solely about non-payment of debt, but our client has given a statement to prevent the full case from being filed against you. This will be sent to your workplace and reported to your HR department as well as your declared address. Okay? So, ano ba ito? Itong mga ola na ito, magsasampa raw ng kaso na criminal at small claims o yung civil case. Okay? Pero bago natin simulan, ito, na binasa natin, maglalambing ako sa inyo na pakipalo po at pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kasi mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat at nangungutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po'y nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung ano ang dapat gawin sa inyong mga suliranin sa mga ginagawang paglabag nito mga ola sa unfair debt collection practices. At paalala lang, hindi rin po ako abogado, ako po simpleng mamamayan, nagre-report lang din po ng mga ginagawang paglabag nila sa ating karapatan. At hindi rin po ako nangungonsente na huwag magbayad ng utang. Ang utang ay utang, ito po yung responsibilidad. Okay po, sana malinaw po, okay? Ayun dito kasi, magpapile daw sila ng kaso. Small claims at estapa. At yung mga ola na kanilang kliyente, ano to galing sa isang third party collection. Email po siya. Okay, nakita ko lang po ito sa isang post do sa Facebook page group. Okay, linawin ko lang, hindi po ito galing sa akin o hindi ko ito na-receive. Galing sa post po yan ng isang Facebook page. Ito, nire-ready na raw yung subpoena, formal subpoena na ipapadala sa iyo na kailangan daw atinan ng hearing dito sa Manila City Court. Then, yung nag-file ng kaso o yung magpapile daw ng kaso sa inyo ay itong mga ola na ito na yung Peso House, Pera Mo, Mocha Mocha, Peso Bupay, Mabilis Cash, Peso Loan, Cash Baka, Load Cash, Blue Peso, Quickla, Casyola, Cashify, Peso Ready, Pera for You, Mega Peso, FT Lending, Tech Cash, Mr. Cash, Benny, and Credit Line. Grabe, ang daming utang na ola na pinag-utangan, okay? Ewan ko kung ito legit kasi ang dami kong nakita niya itong post. Yung nakaraan may nakita kong ganito, pero ibang pangalan nung third party collection. So it means, this is just intimidating tactics ulit na parang ginagawa na i-send to many na email. Kaya kahit wala kang utang doon sa ibang ola, sinama na nila. Ngayon, ito, medyo, medyo napaisip ako about this one. Bakit ang dami nilang hawak, no? Ayoko muna magbanggit ng third party collection kasi kilalang kilala to iwas muna tayo, baka magkaroon tayo ng problema at wala naman tutulong sa akin kung sakali may magsampa ng kaso. Pag-uusapan natin dito, yung mali rito, yung sa email na ito na pinadala at ipinost nung sender doon sa nagpost sa Facebook page, okay? Kasi itong sila Mocha Peso, Mocha Mocha, si Load Cash, si Quickla, si Blue Peso, yan mga magkakapatid naman kasi yan. Kaya, maintindihan ko kung si Capra Stone lang. Pero, about the others, I don't know if that is a real one. Kasi, meron ditong mga illegal Tulad nitong si Cash Baka, at si Credit Line, at si Pera for You. Wala po yan sa list ng SEC. So, yung mga yon bawal mag-file ng kaso dahil illegal po sila. They have no rights to operate na magpautang online. Kaya medyo mag-iisip ka, bakit ang dami niyang hawak? Sabagay, ang dami naman talagang hawak tong third party collection company na ito. Tapos sasabihin pa niya, isa siyang consulting law firm, pero ang katotohanan is siyang third party collection agency. Okay? So, nilinawin ko lang, yung mga ganitong klase ng mga messages, no? Yung mga ganyan, tandaan nyo, yung mga
yung mga kalokohan itong mga third party collection, dapat to talaga ano rin liable din doon sa mga ginagawa nilang pagbibigay ng mga informations o mga tawag doon, mga shared intimidating tactics na maling pamamaraan ng paniningil, di ba? Tulad niya, pinagsama-sama niya yung mga rehistrado sa hindi, tapos ang dami pang, baka mamaya hindi mo alam kung saan ka talaga may utang, so parang lumalabas. Are they circling in one, tawag doon, in one system? Kumbaga parang kapag kahit ba illegal, kahit ba legal, kahit ba may mga issue na revoke na yung OLA, pag lumapit sa kanila, tatanggapin lang ba nila agad yun? Di ba? Medyo naku-curious ako at medyo tawag doon, magkakaroon talaga ako ng conflict dito sa ginagawang galawan nito mga online lending apps, mga third-party collection. So, kung sa tanongin niyo ako, magsasamba pa talaga ng kaso yung mga nabanggit ko, no? Depende. Depende kung yung utang nyo kay mukha-mukha ay malaking halaga. Pero kung yan ay mga nasa 5,000, 10,000 pababa, medyo malabo pa sa sabaw ng pusit yung pagsasampan ng kaso. Lalo na kung lumaki lang naman ng utang ninyo dahil sa interest. At kunwari, ang utangan nyo talaga is utang nyo lang, isa halagang 2,000. Lumaki lang naman dahil sa interest eh. Ngayon, pag inakit din sa court yan, mag-iisip, ewan ko lang kung ano magiging desisyon, kung magiging bawas ba o magiging susundin ba yung bagong interest rate ngayon no, sa SEC, yung 12%, baka yun ang sundin nila na effective interest rate ngayon ng SEC, no? Tapos, dahil nga binaba na nga from 10% to 12% na lang, baka ganun sundin. Hindi natin masasagot yan dahil hindi naman tayo judge o hindi naman ako korte para sabihin yan. Si court ang magdesisyon dyan. Ulitin ko. Ngayon, pag nagsampa, para lang malinawan kayo, kung nagsampa, harapin nyo. Kung talaga magsasampa sila ng kaso sa inyo sa court. Small claims is mas maganda. Pero, bago nyo humarap dyan, bago kayo humarap, magtanong muna kayo sa mga abogado just for the consulting the legalities, maaaring mabigyan kayo ng ideya kung paano haharapin, sasagutin, kung paano kayo magpapail, gagawa ng depend o nagdedepensahan yung sarili ninyo, di ba? Lalo na kung meron kayo nakuhang mga katibayan na sila pala nangaharas pa, bukod doon sa matataas na interest. Pwede nyo nang idiretso doon. Paano yun kung ganito? Automatic doon na kayo mag-file din ng complaint na meron silang paglabag sa unfair debt collection practices, paglabag sa data privacy, paglabag doon sa mga bagay na hindi naman dapat gawin ng isang online lending app at ng third-party collection. Pagkatapos kung mapatunayan yung hindi naman pala talaga totoo, yung isasampan nilang kaso sa inyo doon sa korte at ginamit lang na panakot yung municipal trial court or something na korte na ginamit na pangalan dyan, maaari pang ma-sanction pa ng iba pang kaso o madagdagan pa ng iba pang criminal liabilities, yung mga ganyang klase ng mga maling pamamaraan ng paniningil ng mga OLA at ng mga third-party collection. So sana nakatulong ang video ito muli. Maglambing ako na paki-follow at paki-supportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.